araw mga kapanalig, Brian nga po pala from Sicarius. Recently we've posted all about our upcoming third album. Actually wala pa kami idea, wala pa rin kami title at wala pa rin content yung kanta. So we've come up to a solution na makinig naman siguro ng mga kwento nyo para hindi naman palaging sa amin. Isa nga doon, sa remedy na nagawa namin, hininga namin kayo ng mga storya. Anything under the sun, everything under the sun. Kahit na anong klaseng storya, padalahan nyo kami so that we can build up another emotion from your emotion. Pansamantala, pangalanan natin to as, paano ba? Kwento mo, kanta ko. Awa naman ng Diyos, may nag-reply naman sa aming panawagan. Meron namang mga nagpasa ng mga sulat niya. Yung babasahin ko nga ngayon, it's all about Jen. She's from Cainta, Rizal. Kung ano man yung storya niya, alamin natin. I have here the copy of her story. Again, si Jen from Cainta, Rizal. Sabi niya, isa akong call center agent. I'm 22 years old. Ordinaryong babae, inaasahan ng pamilya, may boyfriend for 7 years. Okay naman lahat, simpleng buhay. Hanggang mga isang taong dumating sa buhay ko na nakapagbago ng lahat. Katrabaho ko siya, tawagan na lang natin siya sa pangalang Arnel. Nung una kaming nagkita, iniiwasan ko siya, nagtatago ako. Natatakot kasi ako sa kanya. Pero di nagtagal, nagkakwentuhan kami. Nagkasama, nagtawanan, nagkagaanan ng loob. Naging magkaibigan hanggang di ko na malaya na meron na pala akong nararamdaman. Nung una di ko yan inaamin sa sarili kasi ayoko nga dahil alam ko naman yung sitwasyon niya. Kumilyado siyang tao, ako naman committed. Bagamat hindi sila kasal ng asawa niya at alam ko naman ang buong katotohanan, nangyari pa rin yung mga bagay na hindi dapat nangyari. Inisip ko na lang baka natutuwa lang ako sa kanya hanggang madami ng taong nakakapansin na may iba na daw sa closeness naming dalawa. Gusto ko na siyang iwasan kasi nga alam kong mali. Alam kong mali ang sitwasyon at mali din ang pagkakataon. Dumating yung araw na magkakasama kaming dalawa o magkakasama kami magkakatrabaho at nandun kaming dalawa. Nagkaaminan kami ng mga nararamdaman sa isa't isa at may tuturing kong yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Tawag namin sa lugar na yon nice place. Ang simple kasi parang kubo lang siya na pwedeng inuman at kainan tapos ambient music. Napaka-perfect ng buong gabi. At yun, naging kami. Wala akong pakialam sa isipin ng ibang tao. Wala akong sinalang-alang at ang inisip ko lang ay ang sarili ko. Yun din kasi yung unang beses na nagdesisyon ako para sa sarili nang walang iniisip na iba. Lumipas yung mga buwan, lalo na lang nahahalata kung anong meron kami. Hanggang sa madami nakikialam, syempre concerned sila sa akin. Babae ako at alam nila kung anong sitwasyon ni Arnel. Dumating yung time na nalaman ng boyfriend ko for 7 years ang mga nangyari sa amin. At syempre, pinapipili niya ako. Siya daw ba o yung katrabaho ko? Dahil masyado ng maraming nasasaktan, mas pinili ko yung boyfriend ko. At tuluyan na akong umagwat sa kanya at umalis na rin sa aming pinagtatrabahuhan. Lumipas ang ilang araw at nakipaghiwalay din ako sa boyfriend ko. Unfair sa kanya kung magpapatuloy pa kami kahit wala na akong nararamdaman. Pakiramdam ko hindi ako deserving sa pagmamahal niya. Pagkatapos nun, pinili kong mag-isa at magsimula uli ng bagong buhay. Pero mapagbiro talaga ang tadhana. Habang pilit kong kinakalimutan si Arnel, eto na naman siya, bumabalik. Kada out ko sa work, nagtatago na ako kasi nakaabang siya sa baba ng building namin. Na-block ko na siya sa Facebook, nagbago na din ako ng number. Para sure ako na di ko na siya makakausap. Pero di niya ako tinigilan na araw-araw kung ano-anong pinapadala niya sa akin asking for another chance. Nangako siya na ayusin lahat at papakilala ako ng formal sa kanila, walang tinatago. At sa pangalawang pagkakataon, pumayag na naman ako. Nag-resign ako sa trabaho at ganoon din siya. Humanap kami ng work na magkasama kami at walang nakakakilala sa amin. Doon sobrang naging masaya ako at malaya kami. Dumating ang araw na nagpasya ako na iharap at ipakilala siya sa pamilya ko. Nung una syempre hindi siya tanggap.
Siya kasi yung dahilan kung bakit kami nagkawalaan ng boyfriend ko. Akala ko okay na lahat hanggang isang araw nalaman ng nanay niya ang tungkol sa aming dalawa. Nagbanta ito na hindi na ipapakita ang kanyang anak sa kanya hanggat nakikipag-ugnayan siya sa akin. Alam mo ba ang kagagahan na ginawa ko? Nagmakaawa ako sa kanya. Huwag niya akong iwan at tatanggapin kong lahat. Di ako pwedeng unang mag-text o tumawag. Di na kami pwedeng magtagal na magkasama. Lahat tinanggap ko. May bigla ang blessing na dumating sa buhay ko. Buntis ako. Nung una kong nalaman yon, takot na takot ako dahil sa sitwasyon na meron kami. Nung unang nag-usap kami, ang gusto niyang mangyari, tanggalin ang bata sa sinapupunan ko. Pero di ako pumayag. Isa itong napakalaking kasalanan. Biyaya to ng Diyos sa akin at walang pwedeng kumuha nito. Kahit pa ako. Ang daming nagbago, pakikitungo niya sa akin. Iniisip kong makipaghiwalay na lang sa kanya. Sinabi ko kung anong aking nararamdaman. Pero pumayag kagad siya. Sinubukan ko ring bawiin at sinabi ko ayusin namin lahat. Pero di na siya pumayag. Ayaw na daw niya. Ayaw niya nang maayos kaming dalawa. Nagpasalamat pa din ako sa Diyos kasi kahit papano naranasan ko kung papanong mahalin at magmahal. Sa ngayon pilit kong inaayos ang sarili ko para sa pamilya ko. Para sa darating na anak ko. Nagsisimula ako ng bagong buhay, pinipilit kong kalimutan lahat ng masasakit na dumaan. Sana unti-unti nang maghilom lahat ng sakit. At sana dumating na din yung araw na makilala ko yung taong papawi sa lahat ng luha na naramdaman ko. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay po kayo at sana makita ko rin kayo in person. So that's the story of John from Cainta Rizal. Maraming salamat sa pag-share ng story mo sa amin. Hindi namin intensyon na maging solusyon sa kung ano mang naging problema mo. Pero sana ma-appreciate mo kung ano yung nagawa namin kanta, yung nagawa kong kanta about that. Mag-focus ka na lang siguro dun sa anak mo. Unang-una, mali naman talaga. Mali. Walang naging tama sa pinagsamahan ninyong dalawa. Pero biktima ka lang. At wala namang may kagustuhan na sa bandang huli maiwanan. Sabihan pagsisisi raw ay di mo makukuha sa gitna unahan. Yayakapin ang mali kung ang tama ay pasubali sa nararamdaman. Di pinag-isipan ang panghihinayang ay hindi paglalaban. Hayaang mangusap ang aking mga mata. Kulang ang luha sa pagkakasala. Hindi ko ninais may ibang masaktan. Mahirap isiping may katapusan. Walang may kagustuhan sa bandang huling iwanan. Inalipin ang sarili at ating kakayahan na umibig ng sapat. Ngunit di tapat at paglimot sa katotohanan.
kinasukan ay hindi pang matagalan. Hayaang mangusap ang aking mga mata, kulang ang luha sa pagkakasala. Hindi ko ninais may ibang masaktan, mahirap isiping may katapusan. Sukulang pagkakamali na ikaw pang napili. Hayaang mangusap ang aking mga mata, kulang ang luha sa pagkakasala. Hindi ko ninais may ibang masaktan, mahirap isiping may katapusan. Kagustuhan sa bandang huling iwanan, lubusang pagkakamali na ikaw pang napili. Maraming salamat dyan sa pagpapadala sa amin ng storya. Please keep on sending us your stories. You can log on Facebook, search nyo lang yung page namin, it's XXSicariosXX, at padalahan nyo kami ng kahit na anong kwento at tungkol sa buhay ninyo, and we'll try to make a song out from your story. You can grab a copy of our album. Pwede nyo kaming i-PM kung gusto nyo ng physical copy, or grab via iTunes, tapos free stream din siya sa Spotify and Deezer. Hanapin nyo yung mga videos namin pag may oras kayo on YouTube. You can also check it on Mix and different radio stations nationwide. Maraming salamat po kay Miss Angelica Alvarez, kay Mr. John Vincent Castillo of Brother John's Cafe. Matatagpuan sa Poblasyon, Bawan, Batangas, kung naghahanap kayo ng lugar na kagaya nito. Maraming salamat din po kay Mr. Lawrence Elvenia, Nico De Vera, kay Chris Cabadin at kay Direk Bon Evreo for making these things possible. At hanggang sa muli, paalam, salamat.